Ma'am Rita Marasigan Aguas. Maraming salamat. Hindi kagaya ng iba, hindi man nahirapan mag-Tagalog. Ako pinatranslate ko yung speech ko sa curator ng Marcelo H. Del Pilar Shrine. Si Alex Aguinaldo, just to be friends. So, kaso nawawala. Sandali. Also, hindi ko mahata, pero gusto ko rin pasalamatan si Miss Lydia Bueno for her personal call. And of course, the very lively and very intelligent speeches of the directors and officers of NBC, at saka yung mga guests na lumalo kanina, at saka para sa mga napakagandang salita tungkol kay Lola Marcelo namin, na for a while, medyo na kami na ang totoong ang buong history, yung history tungkol sa kay Marcelo H. Del Pilar ay napakalalim na hindi man lang alam ng mga kabataan ngayon. So, hindi kagaya ng mga medyo yung age namin, medyo naiintindihan pa namin, pero talagang kailangan, especially sa tulong ng National Press Club at saka yung mga National History Commission of the Philippines, sana maibalik ang halaga ng pag-aral ng buhay at gawa ni Marcelo H. Del Pilar. Ang pinaka-nakakaalam nito ay ang mga namamahayag sa Pilipinas, sapagkat si Marcelo H. Del Pilar po ay hindi lang siya ama ng mamahayag sa Pilipinas, kundi siya rin ay ang known as dakilang propagandista at also ama ng masoneria sa Pilipinas, na ginamit niyang pinapropagate niya dito sa ating bansa para matalak din yung mga tamang informasyon na tinatawag hindi alam yung araw ngayon. So, hindi ko sana basahin yung translate na speech ng curator ng Marcelo H. Del Pilar Museum and Shrine. So, if you will allow me to look for it now. Ayan. Okay, so again, before I start my almost poetic speech, I would like to thank again all the NPC officers and directors for the very wonderful program and the work, and also the other members of media, involved in media, for all the work that continue to do to uphold press freedom and the memory of my great-grandfather Marcelo H. Del Pilar. Ito na po yung pinatranslate ko. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng pagdiriwang ng 173rd taong anibersaryo ng kamananakan ng pinikilalang dakilang propagandista, ama ng masoneria Pilipino at ama ng pamamakayag sa Pilipinas na si Marcelo H. Del Pilar, na kapiling ang mga kagalang-galang at kapitapitagang individual ngayon, including the press, members of the press. Nagagalak akong makapiling ang mga miyembro ng tanyag na organisasyong National Press Club sa araw na ito, sapagkat maliban sa parangal na idinudulot ng pagdiriwang ng press freedom sa birth anniversary ni Marcelo H. Del Pilar, sa aking palagay ay isa lamang ito sa mga hakbang ng gobyerno at mga organisasyong kagaya ng NPC na buhayin ang alaala ng ating dakilang bayani at siguruhin na hindi mapunta sa pagkalimot ng mga mithiin niyang noong siya pa ay nabubuhay. Ang lahat ng tatlong tatak para ilarawan ng aking lolo Marcelo ay mga pagpupugay sa paraan kung paano niya di sinasadyang itinakda ang mga prinsipyo at pamatayan ng kahangahangang pamamahayag. Kahangahangang pamahayag kahit bago pa man talaga ito magkaroon ng anumang kumitiral mula na
natatag. Kasabay ito, siya ay nagpamalas ng mga gawain ng kabayanihan. Ang gawain ng isang mamamahayag ay sa huli kinakatawan ng mga pagsubok, lalo na sa mga umuunlad na bansa at lalo na kapag lumalaban para sa isang marangal na layunin laban sa interes ng makapangyarihan tao o kumpanya bilang mga kaaway o kahit na ang kasalukuyang kalagayan. Ito ay isang trabaho na kinakailangan mas mataas na antas ng etikal na pamamantayan at antas ng pagganap upang maipahayag ang mga resulta na totoo, objektibo at may optimal na halaga at tunay na serbisyo sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Ako'y naniniwala na ang pinakabagong pagpupugay na ito na itinadhana ng alinman sa pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng RA 11699 sa pamana ni Marcelo H. del Pilar ay isang napakatamang pagpupugay at patunay na hindi maikakailang epekto ng buhay at mga gawa ni Marcelo H. del Pilar hindi lang sa pamamahayag sa Pilipinas, kundi sa kanyang mga kababayan at kanyang bansa. Kanyang itinaguyod ang mga pangunahing ideyal kasama na ang pagkakapantay or equality. Pantay sa pagkakataon ng mga Pilipino kumpara sa iba o anumang tao, anumang lahi, at pantay sa pagtingin sa lahat ng tao sa harap ng batas at kalayaan at kahit noon ay walang katumbas na salita sa Tagalog. Naway, ang mga ideyal na pinaglalaban at sinulong ni Marcelo H. del Pilar ay magbigay inspirasyon at sa bawat mamamahayag na Pilipino na itaguyod ang mataas na pamantayan ng pamahayagan na likas na inaasahan mula sa mga tagapagtaguyod ng profesyong ito. Sa huli, ang mga sumusunod na mamamahayag na Pilipino matapos ang ating ama ng pamamahayag Pilipino ay epektibo mga benepisyaryo at o mga tagapagtaguyod sa mahalagang obligasyon ng pagtataguyod at pagpapatupad ng mga prinsipyo at ng pamahayagan bilang tunay na profesional sa alinmang lipunang may dignidad. Muli, maraming salamat po.